Ngayon, pag-aralan natin ang kronolohiya ng aklat ng Ezekiel. Kronolohiya, ibig sabihin ay pag-aaralan natin ang tungkol sa sistema ng kalendaryo. At ang ilan sa mga ito ay maaring pag-uulit lamang at ang ilan sa inyo ay maaring alam na. Pero para sa karamihan, ito ay isang bagay na nakakalito. Kaya sana sa pamamagitan ng pag-aral na ito, mas maging malinaw tayo ng kaunti. Basahon muna natin ang Ezekiel 33, mga versikulo 21 at 22. Nagawa namin ang Ezekiel 33, 21 at 22. Ngayon, ng ikalabing-dalawang taon ng aming pagkatapon, ng ikalabing-limang araw ng ikasampung buwan, lumapit sa akon ang mga takas mula sa Jerusalem na nagsasabi, ang lungsod inasakop na. Ngayon, ang kamay ng Panginoon ay sumaakin ng gabing iyon bago dumating ang mga takas. At ibinuka niya ang aking bibig nang dumating sila sa akin kinaumagahan, kaya't ang aking bibig ay nabuksan at hindi na ako napigilan magsalita. Tandaan, si Ezekiel ay natahimik ng ilang panahon at ito ay tumutukoy sa panahon sa ikalabindalawang taon ng ating pagkatapon. Nung ikalimang ikasampung buwan, lumapit sa akon ang mga takas mula sa Jerusalem at sinabing, nasakop na ang lungsod. Isa ito sa mga talatang ito na mayroong mahalagang pahiwatig sa pagkalkula ng mga taon sa aklat ng Ezekiel. Pero bago iyan, pag-isipan muna natin ang kahalagahan kung bakit kailangan nating pag-aralan ang mga taon o numerong ito. Una sa lahat, sa Deuteronomio 32, talata 7, na siyang pangunahing sipi para sa serye ng kasaysayan ng Memphis, sinasabi nito, alalahanin mo ang mga araw noong unang panahon, isaalang-alang mo ang mga taon ng lahat ng lahi. May dahilan kung bakit sinasabi sa atin ng Diyos, ito ay isang utos na nag-uutos sa atin na isaalang-alang ang mga taon ng lahat ng henerasyon. At ang kondisyon kung saan sinasabi ng Diyos ang siping ito, Deuteronomio 32, talata 7 ay, kung nais mong makapasok sa lupaing iyon at tumanggap ng mga pagpapala ng Diyos, gawin mo ito. Kaya, upang makapasok tayo sa ating lupang pangako at matanggap ang mga pagpapalang ng Diyos at mamuhay bilang bayan ng Diyos, kinahanglan muna nating alalahanin ang mga araw noong unang panahon at pangalawa, kinahanglan nating alalahanin ang mga taon ng lahat ng henerasyon, hindi lamang ang mga nauunawaan ko. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit talagang mahirap para sa akin ang Ezekiel. Lahat ng mga numero, taon at sukat na ito, napakahirap para sa akin na talagang intindihin at bigyan ng kahulugan. Pero kaya may tendensya kung isang tabi ang mga ito at hindi na talaga subukang intindihin. Ngunit kamakailan lamang, napagtanto ko kung gaano kahalaga ang mga taong ito, hindi lamang sa loob ng kasaysayang ito ng aking buhay, kundi sa mas malawak na pananaw ng Diyos, sa kanyang kalooban, sa kanyang makalangit na kalooban. May dahilan kung bakit tayo inilagay ng Diyos sa kasaysayan, at ang kasaysayan ay ang mga pangyayari ng mga tao na nagaganap sa mga partikular na taon. Kaya ito ay parang isang gabay mula sa paglikha hangtod sa huling panahon. Mayroon tayong simula at wakas. At may dahilan kung bakit inilagay ng Diyos ang simulang iyon, ipinangako ang wakas. At sa pagitan ng simula at wakas, may sinusubukan ang Diyos na tuparin. Maaring ibahagi ko ng kaunti iyan sa darating na linggo, ngunit may layunin ang Diyos na nais matupad sa panahong ito. At ang pag-unawa sa mga taong ito ay makakatulong sa atin na maunawaan kalaunan kung ano ang ginagawa ng Diyos. At pinapayagan tayo nito na makita ang mga pangyayari sa kasaysayan sa pagtubos sa isang tiyak na pananaw. Kaya iya ang pagpapakilala. Nagbigay ang Diyos ng bagong kalendaryo bago ang Eksodo. Kaya kapag pinag-usapan natin ang kalendaryo, kailangan nating simulan ang pag-isip simula noong ibinigay ng Diyos ang bagong kalendaryo. Exodo 12, talata 2. Ang buwang ito ang magiging pasimula ng mga buwan para sa inya. Ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo.
Nang palabas ng mga Israelita sa Ehipto, sinabi ng Diyos, ito ay muling itinakda ng panahon, itong unang araw ng unang buwan para sa imo. Ngunit sinusunod nila ang kalendaryong Ehipsyo noong sila ay naninirahan sa Ehipto. At kung makakakalkula tayo pabalik, ayon sa kalendaryong ginagamit natin, ano ang modernong kalendaryong ginagamit natin ngayon? Ano ang tawag dito? Kalendaryong Gregorian, di ba? Hindi naman kalendaryo ni Julian yan, di ba? Gregorian yan, di ba? Kalendaryong Gregorian ang ginagamit natin. At maari nating kalkulahin pabalit para malaman kung anong taon, anong buwan, at anong araw. Noon pa man, noong lumalabas ang mga Israelita sa Egypto, ang araw ng Eksodo. Gayunpaman, sabi ng Diyos, anuman ang lahat ng iba pang mga kalendaryong ito, nais kong magsimula ka ng isang bagong kalendaryo. At ito ay nagpapahiwatig ng isang bagong simula. At sinasabi ng Diyos sa Israel noong panahon ng Eksodo at sa espiritual na paraan, kapag tayo, dumarating ang panahon na sinasabi sa atin ng Diyos, ang iyong bagong araw ay nagsisimula mula sa punktong ito. Tulad ng pagsisimula ni Jesus ng kayang ministeryo, at ito ang panahon kung kailan sinasabi ng Diyos, ngayon ay lumapit kayo at mamuhay ayon sa aking panahon. Kaya ang pamumuhay sa tamang panahon ng Diyos ay nangangahulugan na kapag sinabi ng Diyos na gumising, saka tayo gigising. Kapag sinabi ng Diyos na umalis, aalis tayo. Kapag sinabi ng Diyos na gawin ang kanyang gawain, sinasabi ng Diyos, ito na ang oras para gawin ang aking gawain. Gayan sinabi ni Jesus sa Juan Kabanata Siyam, habang ako'y nasa sanlibutang ito, ay araw pa. Pero noong narito si Jesus sa mundong ito, may gabi, araw, gabi, at iba pa, tama ba? Ngunit, sabi ni Jesus, kapag ako'y nasa mundong ito, araw na. Ibig sabihin, sinusundan mo ang aking timeline, ang aking timing, ibig sabihin, mamuhay ayon sa aking salita at sundin ang aking mga tagubilin. Kaya ang mga nabubuhay ayon sa tiyempo ng Diyos, ayon sa kalendaryo ng Diyos, ang siyang itinuturing na bayan ng Diyos. Dalangin at binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Panginoon natong Diyos. Bawat isa sa atin ay nasa kalendaryo na ng Diyos sa tamang panahon ng Diyos. Amen? Kaya kapag sinabi ng Diyos, gusto kong gawin mo ito, minsan sinasabi natin, hindi Diyos, maling timing, dahil sa ngayon ay wala akong oras. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para sa akon. Ibig sabihin, nabubuhay pa rin ako sa aking panahon, sa aking kalendaryo. Kaya pag-isipan natin ang mga katangian ng bagong kalendaryo. Una, ayon sa kalendaryong kanlaranin na siyang lumalagong kalendaryo na ating pinag-uusapan, ang araw na ito ay Abril Siyam, ikasiyam ng Abril noong 1446 bago si Kristo. Ngunit ipinahayag ng Diyos na ang araw na ito ang magiging unang araw ng buwan, ang unang araw ng unang buwan. Para maalala mo, Abril 9 noon ayon sa ating kalendaryo kung babalikan natin. At pangalawa, ang bagong kalendaryo ay gumamit ng kalendaryong lunar na may 354 na araw sa isang taon. Kaya upang makasabay sa kalendaryong solar, sa pag-ikot ng daigdig at sa revolusyon ng daigdig paikot sa araw, kung susundin mo lang ang timeline at kalendaryong ito, may natitira pang oras. Kaya naman, upang maitugma sa aktwal na kalendaryong solar, kung minsan ang ikalabintatlong buwan na pinatawag na Adar Duha o ang pangalawang Adar ay inilalagay ng 7 beses sa loob ng 11 na taon. Kaya ano ang 11 hinati sa 7? Ha, hindi ito perpekto, 3 taon o 2 taon at kalahati. Kaya mayroon silang kani-kanilang mga patakaran at paraan ng paglalagay ng taon ng ADR kung kailan ito akma. Sige,
Kaya sa loob ng 19 na taon, ipinasok nila ang Adar, ang pangalawang Adar. Ang Adar ay ang ika-12 buwan. Sige, pangalawa, si Adar, 7 beses sa loob ng 19 na taon. Gumamit ang mga Israelita ng dalawang uri ng sistema ng pagpepetsa na may parehong uri ng pangalan ng mga buwan. Una, para sa ating kaginhawaan, hindi ito ang opisyal na pangalan ng sistema ng kalendaryo, ngunit para sa ating kaginhawaan, tatawagin natin itong kalendaryong Nisan o mga taon ng Nisan. Dahil ang sistemang ito ay nagsisimula sa buwan ng Nisan, na siyang unang buwan sa kalendaryong Hudyo. At nagsisimula ito sa unang araw ng unang buwan na siyang Nisan, hangtod sa huling araw ng Adar na siyang ika-12 buwan. Kaya ito ang kalendaryong pangrelihiyon at ito ang kalendaryong ibinigay ng Diyos bilang isang bagong kalendaryo sa Exodo, Kabanata 12. Ang susunod ay ang kalendaryo ng taong Tishri o kalendaryong Tishri. Isang taon din tara, nagsisimula na. At para sa atin na gumagamit ng lunar calendar at kaka-Chinese New Year lang natin, di ba? Palagi akong nagrereklamo, parang biro lang siguro, hindi naman ganun kaseryoso, pero lagi akong nagrereklamo na 2 bagong taon ang nararanasan ko sa isang taon. Para sa maraming tao, lalo na para sa mga kanluranin, hindi ito gaanong makatuwiran. Mayroon kang Enero 1 bilang araw ng bagong taon at pagkatapos ay mayroon ka ayon sa kalendaryong lunar, mayroon kang Lunar New Year o Chinese New Year. Katulad nito, medyo magkapareho, ngulit ang taong Tishri ay iba. Sinusunod mo ang parehong kalendaryo, ngulit pagkatapos ay ibang sistema. Ang simula ng ika-7 buwan na siyang buwan ng Tishri hanggang sa ika-6 na buwan sa susunod na taon ay isang siklo lamang. Kaya kahit ngayon, maraming mga Hudyo o kulturang Hudyo ang sumusunod sa parehong sistema. Ang ilang mga bagay ay kinukwenta o itinutuos nila gamit ang kalendaryong Tishri. Ang ilang mga bagay ay binibilang nila gamit ang kalendaryong Nisan. Ang kalendaryong Nisan ay itinuturing na kalendaryong pangrelihiyon. Ang kalendaryong Tishri naman ay itinuturing na kalendaryong sibil. Dahil kung pamilyar ka sa kalendaryong lunar, mas naangkop ito sa mga panahon ng pagsasaka. Kaya ang ilan sa ating mga pista opisyal, Lunar New Year, Chinese New Year, at Autumn, anong tawag dito? Pistang Taglagas? Pista ng Taglagas. Iyon ay sa bandang panahon ng pag-ani. Kaya ang bagong taon ng mga Tsino ay nasa bandang simula ng panahon ng paghasik. At ang pista ng Taglagas ay nasa paligid ng ang panahon ng pag-aani. At katulad din, ang kalendaryong Tishvi na ito ay sumusunod sa panahon ng pagsasaka ng mga Israelita. At dahil mas akma ito sa kanilang pamumuhay, ito ay tinatawag na kalendaryong silpo. Kaya ating suriin ang mga pangalan mga buwan. Ang 12 pangalan, 12 buwan sa bagong kalendaryo, sa kalendaryong Hudyo. Ang unang buwan, Nisan o pangalan ng mga Kanaanita ay Abishim. Ayon sa kalendaryong Gregorian, ito ay pabago-bago, tulad ng kalendaryong lunar na pamilyar tayo ngayon. Ito ay nagbabago-bago mula Marso hanggang Abril. Sa Hebreyo, ang Nisan ay nanangahulugang kanilang paglipad na sumasalamin sa pag-alis na nagaganap sa buwang ito. At ang pangalang Kanaanita ay Abib na siyang tinutukoy natin. Mga sariwa at batang taon ng Sebada dahil ito ang panahon kung kailan nila sinimulan ang bardi, ang paghahasik ng Sebada na nagpapahiwatig ng simula ng panahon ng pag-aani ng bardi. At sa Biblia, makikita natin ang pagbanggit sa buwan ng Nisan sa Esther 3:7 at Exodo 13:4. Sa araw na ito, sa buwan ng Abib, ginamit ang salitang ito. Ang ikalawang buwan ay Yar Uziv.
Ang Yar o Ziv ay ang pangalang Kanaanita at ito ay nahuhulog sa ating kalendaryo sa buwan ng Abril o Mayo. Sa Ebreyo, ang Yar ay nangangahulugang bukas at ang pangalan nito sa Kanaan na Ziv ay nangangahulugang ningning, buwan ng mga bulaklak. Binabanggit sa 1 Hari 6, talata 1 ang pangalang Ziv, buwan ng Ziv, at ang ikatulong buwan ay si Wan. Hindi nito talaga ipinapakita ng maayos ang mga letrang Hebreyo, ngunit kung saan karaniwan nating sinasabing Sivan, ang V naman ang bigkas para sa Vav. At ang V na ito ay orihinal na may tunog na W, lalo na noong panahon ng Biblia. Mayroon itong, kaya ito ay, hindi ito si Vav, ito ay Vow. Panata? Narinig mo ang panatang sunod-sunod o baba? Sunod-sunod. Pareho lang ang letra pero ito ay panata o Vav. Nung panahon ng Biblia, mayroon silang tunog na wa. Kaya si Juan at rahalip na si Juan. Sa parehong paraan, ayos ran. Pero sa panahon ngayon, kadalasan, ang V at vo ay binibigkas na parang vo. Ang Ester Kabanata 8, talata siyam ay nagsasalita tungkol sa ikatulong buwan na siyang buwan ni Simon. Ang ikaupat na buwan ay Tammuz na papatak sa Hunyo o Hulyo. Sa Hebreho, ang Tammuz ay nangangahulugang usbong ng buhay. Ikalimang buwan, medyo bumilis, Av, na ang ibig sabihin ay ama. Nangangahulugan din ito ng pagbasa, ngunit kadalasan ay hindi ginagamit. Ang ika-6 na buwan ay Elul na tumatama sa Agosto at Setyembre. Sa Hebreo, ang Elu ay nangangahulugang kawalan, walang halaga. Binabanggit sa Kabanata 6, talata 15 ang buwan ng ikapito, isa. Ang Tishri o Etanim sa pangalang Canadian ay tumatagas tuwing Setyembre o Oktubre. Sa Hebreo, ang Tishri ay nangangahulugang una o handog. Pangalan iyon ng Canada. Ang ibig sabihin ng Atine ay walang humpay at may palayaw na isang buwan, ngayang isang buwan, o ngayang ilog na walang hanggan. Alam mo, kung alam mo, Latin ba ito? O may mga ugat mula sa Griego o Latin? Sa tingin ko, nakatakda. Alam mo na, kapag pinag-usapan mo ang isang anggulo na may tatlong anggulo, ito ay tatsulok at parehaba. Ano ang isang anyo na may 5 anggulo? Ang pent ay nangangahulugang 5, tulad ng Pentecost, at 6 na anggulo na heksagono. Tama ba? Ito ay septagon na may 7 anggulo. Tama. Setyembre, nangangahulugang 7. Bagamat sa ating kalendaryo ang ikasiyam na buwan ay dapat na 7. At mayroon din itong impluensya ng mga Hudyo dito. Ang ikapitong buwan ay tinatawag na Setyembre. Kaya ang ikapitong buwan ay Tishri, 1 Hari 8, versikulo 2, ang buwan ng itanim na siyang ikapitong buwan. At ang ikawalong buwan ay Marchiswan o Toro, na hindi maaring kumain ng karne Oktubre o Nobyembre. Ang okultasyon ay Oktubre, nakatumbas ng ika-8 sa Ingles. Nobyembre ay ikasiyam. Sa Hebreo, ang Martsa ay may salitang saya na nangangahulugang ika-8 buwan. Ang pangalang Kananeo nito na bong ay nangangahulugang pagdami o paggawa. May palayaw na buwan ng pagulan. Ang 1 Hari 6, versikulo 38 ay nagsasalita tungkol sa templo ni Salomon. Sa buwan ng Bul na siyang ika-8 buwan, ikasiyam na buwan, Kislev. Nobyembre o Disyembre. Sa Hebreo, ang Kislev ay nangangahulugan kanyang tiwala. Nehemias, Kabanata 1, talata 1, buwan ngang Kislev na binabayabay din bilang cheese, gayon din si Zacarias, Kabanata 7, talata 1. Mga pagbanggit
ikasampung buwan, ebe? Ang dekdeka ay 10 linggo, nahuhulog sa Disembre o Enero. Sa Hebreo, ang Tebeth ay nangahulugang kabutihan. Gaya ning binabangkit sa kanilang Kabanata 2, talata 16 si Tebet, ikalabing 1 nga buwan. Ang Shabat ay nangangahulugang maliit na supling ng sanga. Zacarias 1, versikulo 7. At ang ikalabing 2 buwan. Ang Adar ay tumatapat sa Pebrero o Marso, at iyon ang ikalabing 2 buwan. At sa Hebreo, ang Adar ay nangangahulugang maluwalhati o makinang. Iyan ang pangatlo, Kabanata 3, versikulo 7. Subukan ba natin akong tingnan lang handa? Unang buwan, ikalawang buwan, taon o ikatulong buwan. Ang apat, Tammuz, ikalima, Af, ikaunom, Elu, pito, Pishri o itilim. Ang walo, Bole, Bol, o Mashiyak. Ang siyam, Kisleb, 10, Dibek, Dibit, 11, 11, Sabat, Sabat, 12. Hada, may nakaligtaan ba paryo? Mabuti. Sige, mabuti. Paraan ng pagpepetsa sa aklat ng Ezekiel. Natutunan natin sa ngayon, lalo na sa seryeng History of Redemption, aklat 4 at 5, na pinag-uusapan nila ang mga taon ng mga hari at karamihan sa kronolohiya ng hari, mga taon ng mga hari ay kinakalkula sa mga buwang nakabatay sa Tishri. Lalo na ang katimugang kaharian ng Juda, ang mga hari ng katimugang kaharian ng Juda. Pero, hindi ko naman dapat ibayo sa iyo ang sagot dito. Pero kinakalkula ni Ezekiel batay sa mga taong nisan, kaya nakakalito ito. Minsan, kung kakalkulahin mo ang mga taong ito ayon sa Tishri, dahil sanay na tayo sa mga buwan ng Tishri, hindi ito makatuwiran sa Ezekiel. Kaya sa ikalimang aklat, sa totoo lang, sa isa sa mga talababa, sa palagay ko ay nasa talababa bilang 444, binanggit talaga iyon ng may akda ng ulat. Gumagamit ang AZ2 ng mga metrong Nisan, mga metrong nakabase sa Nisan. Susuriin at patutunayan natin iyan ngayon at malaking hamon iyan para sa akin para maintindihan natin. Si Propeta Ezekiel ay dinala sa Babylonia noong ikasampung araw ng unang buwan noong 597 BC na siyang pangalawang pagpapatapon. At ito ang natuklasan namin ayon sa kalendaryong batay sa Tishri. Kaya ang ikasampung araw ng unang buwan noong 577 before Christ ay dapat na Tishri. Okay? Hindi mo naman kailangan intindihin ang lahat. Tanggapin mo na lang, ha? Tandaan mo lang. Kaya sinasabi sa atin ng 2 Kronika 36, versikulo 10, sa pagpasok ng taon, sa ikalimang akat, sa seryeng History of Genesis, binabanggit nito ang pagligligtas na ito at binibigyang kahulugan niya ito bilang ang ikasampung araw ng unang buwan. At gayon din ang aklat na tinatawag na ang Kronolohiya ng Babylonia. Sinusuportahan din nito ang pananaw na iyan. Kaya't sa pagpasok ng taon, si Haring Nebukadnesar ay nagsugo at dinala siya sa Babylonia kasama ang mga mahahalagang kagamitan ng bahay ng Panginoon. At ginawa niyang hari sa Juda at Jerusalem ang kaniyang mga kamag-anak na si Zedekias. Kaya ihambing at sumangguni sa mga kronika ng Babylonia at kasaysayan ng seryeng Nebukadnesar, ang ikalimang aklat ay nagsasalita tungkol dito. Ikasampung araw man o unang araw, hindi talaga mahalaga sa kalkulasyong ito. Basta't sa pagpasok ng taon, ibig sabihin unang buwan. Sige, bumagsak ang lungsod ng Jerusalem. Ang pangalawang palatandaan dito ay ang pagbagsak ng lungsod ng Jerusalem
noong ikasiyam na araw ng ikaapat na buwan noong 586 BC. Gayon din ayon sa kalendaryong batay sa buwan ng Tishri. Kaya dalawang pahiwatig. Una, tandaan, binala si Propeta Ezekiel sa Babylonia noong unang buwan. Bumagsak ang lungsod ng Jerusalem noong ikaapat na buwan. Ito ay sinusuportahan ng 2 Hari 25, 3 hanggang 4. Nang ika-ikasiyam na araw ng ikaapat na buwan, ang taggutom ay napakatindi sa lungsod, kaya't walang pagkain para sa mga tao ng lupain at ang lungsod ay nasira at matalo online. Pamatlong palatandaan, pagkalipas ng 6 na buwan, sa ikalimang araw ng ikasampung buwan, noong 585 BC, dumating sa Babylonia ang mga takas mula sa Jerusalem at lumapit kay Ezekiel. Binuka ang Diyos ang bibig ni Ezekiel ng panahong iyon at sa panahong iyon ay lumapit sila sa kanya. Iyan ang ika-12 taon mula nung pagkatapon at iyon ang pangunahing sipi ngayon. Ngayon sa ika-12 taon ng aming pagkatapon, sa ika-5 ng ikasampung buwan. Ang mga takas mula sa Jerusalem ay lumapit sa akin na nagsasabi, ang lungsod ay nasakop na. Ngayon, ang kamay ng Panginoon ay sumakin ng gabi bago dumating ang mga takas at ibinuka niya ang aking bibig ng panahong iyon. Lumapit sila sa akong kaninang umaga, kaya't nabuka ang aking bibig at hindi na ako napigilang magsalita. Karon, nining higayon na, base sa tulo ka mga pahiwatig nga atong nakita, atong tun-an ug hunahunaon ug maayo ang mahitagun sa duha ka managlahing nga opsyon. Atong tan-awon kini base sa mosunod. Kalendaryong Pisri. At pangalawa, tingnan natin ang mga taong ito ayon sa kalendaryong Nisan. Kaya nalaman namin o sinasabi sa amin ng Biblia na si Ezekiel ay dinala sa Babylonia. 597. Unang buwan, kaya narito na ang 597. Nakakita ba kaniya ng hayag kaayo nga dalag nga marka diha sa unahan? Mauba gayud kini ang saktong agianan padulong sa gawas? Palihog og tan-aw pag-ayo giri nining numero nga 5 ka gatos og 97. Sa unsa man gayud nga espesipikong buwan kini nahitabo? Ang unang buwan sa unang buwan. Kaya 5 kahit ano na 5 por 7 ayon sa kasaysayan ay narito na at ang unang buwan ay naroon na. Okay, 5 beses ulit, 597, unang buwan at magpapatuloy iyan hanggang sa linyang ito. Okay? Ngayon, ang Nisan, ang kalendaryong unang nagsisimula, kaya ang taon sa Sanisa. Ang 597 ayon sa kalendaryo ng Nisan, ang unang nagsimula. At kalaunan, sa ikapitong buwan, nagsisimula ang 597 sa Tishu. Okay? At kaya, ayon sa 597, ang unang buwan, ayon sa Tishu calendar, sa Nisan calendar, ay talagang anong taon? 596, hindi 597. Pareho lang naman ang oras. Hindi naman pwedeng kunin ito sa dalawang magkaibang oras, di ba? Pareho lang ang panahon. Pero iba ang sistema ng kalendaryo. Kaya iba ang pagkakunya. Ayon sa kalendaryong Nisan, 596 na. Ayon sa kalendaryong Tishri, 597 pa rin ito. Naintindihan? Sige. Ngayon, isipin naton ang pagkawasak ng templo na 586 ayon sa kalendaryong Tishri noong ikaapat na buwan at iyon ay 586 sa kalendaryong Tishri ngunit 585 sa kalendaryong Nisan. At maya-maya ay dumating at sinabi, iniulat kay Esifim at iyon ang buwang iyon. Ikasampung buwan. Kaya ang ikasampung buwan mula rito ay ang ikaupat na buwan. Ito ang ikasampung buwan. Okay, pagkalipas ng 6 na buwan, dumating ang ikasampung buwan.
Pero dahil, ayon sa kalendaryong Tisri, kapag naging ikapitong buwan, nagbabago ang taon. At kaya nga ito ay 585 ayon sa kalendaryong Tishri. Ngunit ayon sa kalendaryong Nisan, ang taon ay nagsisimula sa 585 dito at nagtatapos dito. Kaya ang parehong pangyayari ay naganap noong 585. Ang palatandaan ay, sabi nito, ikalabing-dalawang taon iyon. Kaya kung bibilangon mo mula rito, dahil ito ang panahon kung kailan dinala si Ezekiel sa Babylonia, hanggang dito, ilang taon na ba yan? Ibig sabihin, ang 597 hanggang 587 ay 11 taon, inklusibong paraan ng pagkalkula. 12, 13 taon. Kaya hindi ginagawa nitong mali ang talatang ito. Pero dito, kung titingnan natin ayon sa kalkulasyon ng Nisan, ito ay 596. Ayon sa kalkulasyon ng Nisan, kalendaryo kung kailan nasakop ang Ehipto. Kaya, mula rito hanggang sa ulat, ang 596 hanggang 586 ay 11 taon, inklusibong paraan ng pagkalkula. Naintindihan mo, di ba? Hindi 10 taon, kundi 11 taon. So, dapat ba nating kung sakaling hindi mo maintindihan ang ibig sabihin noon, kasama ang 596. Ang 596 ang unang taon. 595,000,000, 594,000, 593,000, 592,000, 591,000, 595,000, 899,000, 588, 595, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 588, 587, 586. 11 taon na iyon. Ginagawa ko ba rito? Alam mo kung bakit ko ginagawa ito? Dahil hindi ka, wala, naintindihan ko. Hindi mo ba talaga maintindihan o gusto mo lang talaga? Sige. Kaya, ang 585 ay 12 taon. At dahil dito, ang talatang ito ay magkaroon ng katuturan. Kaya mula rito, makikita natin na ang Ezekiel, ang aklat ni Ezekiel, ay isinulat ayon sa at tinitingnan ang mga taong ito ayon sa kalendaryong Nisan. Kaya noong mga taon ng Tishri, ang balita ng pagbagsak ng Jerusalem ay dumating noong ikalabing-tatlong taon ng pagkatapon. Uwing mga taon ng Nisan, ang balita ng pagbagsak ng Jerusalem ay dumating noong ikalabing-dalawang taon ng pagkatapon. Kaya naman, makikita natin na hindi ginamit ng aklat ng Ezekiel ang mga taon ng Tishri, kundi ang mga taon ng Nisan na mula noong medieval. Gayunpaman, dahil sa buong kasaysayan ng pagtubos, isinulat ng serye ang mga taon ng pagpapatapon sa Babylonia sa mga taon ng Tishrei. Binago rin ng serye ang kronolohiya ng aklat ng Ezekiel sa mga taon ng Tishrei. Kaya sa ikalabing-isa aklat, lahat ng mga taong ito ay ginawang mga tao ng Tishrei. Kaya mayroong pagkakaisa, mahahalagang taon sa aklat ng Ezekiel. Si Propeta Ezekiel ay aktibo sa loob ng 23 taon ayon sa inklusibong pagtutuos mula 573 before Christ hanggang 571 DC. Ang ekspresyong sa susunod na taong nga pagkatapon ay lumitaw ng 13 beses sa aklat ni Ezekiel. At ang mga petsang ito ay nasa mga taon ng Nisan at sa makatuwid, maari natin itong i-convert sa mga taong Tishri gaya ng sumunod. Pagkuha og daghang mga hulagway, kay dili gyud nako kana mawala bisan kanusa. Mao nga, sa ato pa, sa laktod nga pagkasulti. Sabihin nating halimbawa, sinasabi sa Ezekiel 1, 2 ang ikalima taon, ikaapat na buwan, ikalima araw. Noong mga taon ng Nisan, 592. Ngunit noong mga taon ng Tishri, ito ay 593. Nakita nato ng halimbawa rito. Kailan
Nung panahong iyon, nung ipo ay 5 ka gatos og kasiyaban og 7. Sugod karong buulan, hangtod gayud sa karon nga bulan. Parehong taon yun. Ito ay nasa parehong taon, parehong 597. Kaya mula ikapito buwan hanggang ikalabing-dalawang buwan, kung ito ay mula ikapito hanggang ikalabing-dalawang buwan, iyon ay ang parehong taon, Tishriman o Nisan. Ngunit, kung ang kaganapan ay nasa pagitan ng unang buwan at ika-6 na buwan, ang premier, ang premier, ayon kay Tisher, ito ay 597, ngunit ayon sa Nisan, ito ay 596. Ganon ito kinakalkuya. At dahil ito ang ika-4 nga buwan, dahil ika-4 na buwan na, unang 6 na buwan, magkaiba ng mga taon. Pero halimbawa, ika-10 buwan, kapag ika-10 buwan na, pare-pareho lang ang mga taon. Mga prinsipyo ng pagbibilang ng mga taon, ito ang ipinaliwanag ko lang. Isang taon ang pagkakaiba sa pagitan ng mga instant years at tissue years kapag ang kaganapan ay nasa pagitan ng una at ika-6 na buwan. Para sa mga pangyayaring nagaganap sa pagitan ng ika-7 hanggang ika-12 buwan, ang mga taon ay pareho. Ulitin namin ito. Ayos lang. Hindi mo kailangang umiyak. Hindi mo kailangang magalit pag uwi mo ngayong gabi kung hindi mo ito natanggap. Pero kunin mo ang konklusyong ito. Tandaan mo to. Diyos man o ang mga may akda, ang Diyos ang may akda ng Bibliyang ito. Ang pananaw ng Diyos ang pinakamahalaga. Mahalaga sa pagbilang ng mga taon sa Biblia. Depende ito sa kung ano ang ginagamit ng author. Halimbawa, ginamit ng may akda ng Ezekiel ang perspektibo ng Nisan. Ginamit ng may akda ng mga hari ang pananaw ni Tishri. At depende sa pananaw na iyon, ang kahalagahan ng kahulugan ng Biblia at ang mga pangyayari ay nagiging medyo naiba. Kaya ang kailangan nating matutunang gawin sa pagbabasa ng Biblia ay subukang tingnan ito mula sa pananaw ng tao, hindi mula sa pananaw ng tao. Hindi ito ang aking pananaw, kundi mula sa pananaw ng Diyos. Isaiah 35:8 at 9. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga pamamaraan ay mas mataas kaysa sa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Kaya sa ginawa natin, hindi natin talaga masasabing, wow, paano iyon naangkop sa akin? Paano iyon naging napakahalaga sa pag-unawa sa sisi? Pero kapag mas pinag-aralan pa natin ito ng mas malalim, naniniwala akong makakauga ito ng pagbabago. Ang huli, gagawin at tatapusin natin ito. Kaya sana pagpasensyahan mo na ako. Naniniwala akong ito ang pinakamahalagang mensahe sa pag-aaral natin na yun. Pinaghahambing namin dito ang Nissan 33 at Gregor Landcamp. Ano, mauna? Saang kalendaryo unang nagbabago ang taon? Pinalitan mo ng Nissan, P3, at pagkatapos ay ang kalendaryo ni Gregor Landcamp. Okay, at makikita mo, Nisan, ito ang buwan ng Nisan, iyan ang simula nito. Okay, ang buwan ng Tishri, simula rito. Okay, at ang kalendaryong Gregorio. Dito nagsisimula ang Enero.
Naintindihan mo naman itong chart, 'di ba? Oo, oo. Bilisan na 'to, at tapusin na nato ito. Oo. Busa tumod ni ana, unsa man gayud ang nagakahitabo din himiming dapita. Ang tanong ay, kailan ang Exodo? Sa ngayon, dahil hindi pa natin masyadong naiintindi ang mga pagkakaiba ng libro at ito ay komplikado, hindi talaga detalyadong ipinaliwanag ito ng author ng seryeng History of Legends. Mga pangdalawa ito sa Book 5 at ang Aklat 6, Aklat 7, Aklat 8 hindi naman talaga. Pero dito sa Aklat 11, mas nilinaw niya ito. Matagal na nating sinasabi na kailan nangyari ang Exodo. Kailan ang Exodo? Ibigay mo sa akin ang buong petsa, 1446. 950. Ang petsa, anong buwan, anong araw? Naku, kamangha-mangha. Unang buwan, ikalabing-lima araw. Ikalabing-lima araw, di ba? Ngayon, sa tingin ko, ay nakapagkomento na ako sa isa sa mga guro namin sa Bible Academy dati. Huwag paghaluon ng dalawang petsang iyan dahil ang Nisan 15 ay kalendaryong Hudyo, 1446 ay kalendaryong Gregorian. At akala ko tama ako nung sinabi ko iyon. At pagkatapos ay tinanong ng guro ng VI na iyon si Pastor Philip o iba pang mga taong may mas mataas na otoridad at sinabing mali ako o ayos lang na gawin iyon. At ngayon, narito ang paliwanag. Sa wakas, pagkatapos ng mga taon, ingnan. Hindi ko talaga naintindihan bakit ba natin pinag-uusapan ang petsa? Bakit naton hinahalo ang mga taong Gregorian at pagkatapos ay idinaragdag pa rito ang John 15? Iyan. Ang nangyayari rito ay naganap ito. Noong Nisan, ikalabinlima sa taon para sa kaginhawaan, isinulat namin ang 1446. 1446 sa lahat ng tatlo dahil ayon sa kalendaryong Gregorian, iyon ay 1446. Okay? 1446 BC, ayon sa Nicobsa, kaya naman ginagamit naton ang parehong mga taon para sa lahat ng kalendaryong Nisan, Teshri at Gregorian. Pero ngayong Nisan 15, dito mismo. Ayon sa kalendaryong Gregorian ay ika-23 na Abril. Ito ang ika-23 ng Abril. Para sa parehong kalendaryong Hudyo, parehong sistema, ito ay Nisang 15. Kaya narito ito at narito na. Ang kaibahan ay, kung ang sistemang Nisan lang ang titingnan mo, itong paraan ng pagkalkula ng Nisan, ito ay 1445B. Depende kung aling kalendaryo ang tinutukoy mo, ayon sa kalendaryo ng Nisan, ito ay Nisan 15 noong taong 1445. Kung ang pinag-usapan natin ay ang tissue calendar na matagal na nating pinag-usapan, 1446, Nisan 15 ang huling taon. Ayon sa kalendaryong Gregorian, ang taon ay Abril 23, 1446. Kaya naman, karaniwang sinasabi lang natin na Nisan 15, 1446, ngunit kailangan nating maunawaan na ito ay ayon sa kalendaryong batay sa Tishri. Ngunit, sinasabi ni ilang iskolar o ng ibang mga aklat na 1445 ay ang taon ng pag-alis. Yon ay dahil dapat silang magkalkula ayon sa kalendaryo ng Nisan.
Pero ayon sa kalendaryo ni Gregory, kung titingnan naton muli ayon sa kalendaryo, ang modernong kalendaryong ginagamit naton, ang solar calendar, ito ay 1446 B. Muli, ang pag-aaral ngayon ay hindi ang paborito ko, hindi ang paborito ninyo, kundi isang bagay na kailangan nating pag-aralan kahit isang beses at ilagay sa ating mga isipan. At alamin, at saka, sana, maging isang mahusay na kasangkapan ito para makalkula natin ang mas mahalagang unibersidad. Iyon lang. Mahal na Ama sa Langit, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng panahong ito upang pag-isipan ang mga taong natila lahat ng henerasyon at ama. Bagamat, dahil sa ating kakulangan ng pag-unawa, maaring hindi natin alam kung saan ito kapakipakinabang. Ngunit una sa lahat, idinadalangin namin na pahintulutan mo kaming makapasok sa iyong panahon, tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong panahon. Ato Ama, dalangin din namin na kapag binabasa natin ang Biblia, kapag tayo ay nakakaintindi, sikaping unawaon ang Biblia. Kung gayon ay maari naming matanggap ang inong mga mata, ang inong pananaw, ang inong banal na espiritu upang makita namon ang mga bagay-bagay ayon sa kung paano mo nais na makita namon. Tulungan mo kaming huwag pilitin ang Biblia na umayon sa aking sitwasyon, na umayon sa aking argumento at mga pananaw, bagkus tulungan mo kaming iakma ang aming mga sarili upang umangkop sa iyong pananaw, para makita talaga naton ang katotohanan. Ama, dalangin namin na bigyan mo kami ng karunungan at pangunawa habang patuloy naming binabasa ang aklat ng Ezekiel. Dalangin namin iyan. Kung paanong kinuha mo si Ezekiel o ipinakita sa kanya ang mga pangitain ng langit, dalhin mo rin kami sa iyong kaharian at tulungan kaming makita ang iyong espiritual na mundo. Tulungan mo kaming makita at maunawaan ang iyong kalooban at tulungan mo kaming tunay na maunawaan ang iyong plano para sa aming buhay, sa aming simbahan at para sa panahong ito. At Ama, tulungan mo kaming makita ang kahariang iyon, ang bagong Jerusalem, ang templo ni Ezekiel, upang matagpuan namin ang tunay na pag-asa at tulungan kaming matanggap ang iyong biyaya. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat kami sa iyo. Amen.